iba-ibang klase ang diet. Pero talagang naniniwala ako, kailangan ng calorie deficit. May mga tao nagki-keto diet, right? Keto nga, pero kung ika-count mo yung calories na kinakain nila, marami. Tagal na natin magkakakilala. Pero Right. talagang first time kitang nakita na ganyang transformasyon. Nabalitaan niya kasi mag-guest ulit siya sa FB. I know. Yes. Kasi sabi ko, alam mo, mag-guess ako sa... Hindi nga, last week lang nakain. Nung nag-go through ka ng perimenopause, same time din ba yun na nung nag-start ka mag-workout? Yes. Okay. Nung mga kabataan pa natin, di ba, usong-uso, ano ba bang option sa birth control? Pills at saka condom. Condom, may Tsaka pull-out, di ba? Kasi ako yung tao na gusto kong makatulog every night na alam ko ang bayad ko is set amount. So alam ko na fixed na tao ako. Right? Tumaas, bumaba, I don't care. Guest ulit natin si Will Marie. Nanggaling na siya dati dito. Sa mga hindi pa nakakakilala kay Will Marie. Sino si Sino Will ko? Marie? According to Will Marie. Ako si Will Marie. Yeah. Paano ba pakilala? Will Marie Sai. O, di ba? Expound. Expound. Will Marie C. from Niagara Falls. I'm a real estate agent. Yun si Will Marie. Ako hindi talaga kita nakilala. Hindi tayo nagkakilala tayo. I Ano know ka ba? kasi sobrang nag-transform ang iyong physical na anyo. Oo. So, naging blonde. Kasi itim buko dati. Naging bland, parang pumayat. Oo. Sa Pumayat. naaalala ko pero ito talaga, hindi lang ako, I think lahat tayo agree. Napansin ko rin na yung pagbabago nga, may fitness na bago. Yes. Or may bago kang... Kulay ng buhok din. Kulay ng buhok. Oo. Yung hairdresser Inuna mo ko. ba yung kulay ng buhok? Hindi. Tapos nag-transform Fitness lahat. muna. Tapos yung kulay ng buhok. Ikaw, para lang sa hindi bias kasi ikaw ang katabi lagi diyan. Wala ka bang napansin na pagbabago o kami lang ba? I think na-stress lang siya kaya pumayat. Sobra. Pumuti na yun. Bit naman, in a good way naman. Hindi naman na pumayat in a bad way. Peloton. Ayun. I don't work for Peloton. Hindi ko sila ina-advertise. Pero Peloton. Bakit? Every single day. Anong difference ng Peloton kung mag-bike ka na lang o tumakbo? Na-encourage ka kasi may coach sa harapan mo, diba? Whereas, Virtual? o ganun. Virtual, yes. Ganun na Peloton. Okay. Exactly. So habang ginagawa mo yun, parang na-encourage ka na, you know what? They push you to, do harder, push harder. So alam mo yun, kahit na 45 minutes, every day yan. Kailan ba yung transformation nangyari? Talagang ina-associate mo ba siya sa Peloton? Yung exercise, pero syempre may diet din. O, di ba? Okay. Iba-ibang klase ang diet. Pero talagang naniniwala ako, kailangan ng calorie deficit. May mga tao nagki-keto diet, right? Keto nga, pero kung ika-count mo yung calories na kinakain nila, marami. So, defeat the purpose nun. Sabay mo ba siyang You have ginawa? to. Kailangan. Pero- to this day. Pero sinabay mo, parang hindi mo naman ngayon ma-pinpoint kung ano talaga yung naging rason. I'll be honest, it has to be a combination of diet and exercise. Honestly, walang magic, pero you have to be yung discipline. Pagkagising ko sa umaga, kailangan magawa ko na yung exercise ko. And then dahil Yun yung Peloton. Yung O may Peloton. iba pa? Yun na talaga. Okay. And then after that, all throughout the day, kasi sa akin naisip ko na, you know what, sayang naman yung isang oras na pagbabay ko kung kakain lang din naman ako, diba? Nang marami. So you have to be strict when it comes to your diet. Ano yung motivation mo? May nangyari ba dati? Bakit? Tagal na natin magkakakilala. Pero Right. talagang first time kitang nakita na ganyang transformasyon. Nabalitaan niya kasi mag-guest ulit siya sa FB. I know. Yes. Kasi sabi ko, alam mo, mag-guess ako sa... Hindi nga, last week lang nakain. Okay, I'll be honest with you. May isang article akong nabasa prior na mag-start ako ng Peloton. And yun yung article na parang na-encourage ako na, you know what, if she can do it, I can do it too. And honestly, ang ginawa niya, dun sa yung article na yon, yung naging strict siya, Peloton and diet. Yun lang yun. Si And I Oprah did ba it, to? nangyari. Totoo to. Meron akong kaibigan na nagtatrabaho siya. So last year, no actually 3 months, nagtrabaho siya sa barko, Peloton and diet,
nag-stick din siya doon. Nung nakita ko siya after 3 months, he lost weight. So, bali dun ka na na-inspire na parang, Actually, siya na-inspire sa akin. okay. Alam mo, nung nakita ko siya actually last weekend lang, na binisita niya ako kasi yung, yun yung time off niya na hindi na siya sa barko. He lost a lot of weight. And I asked him the same thing. Anong nangyari sa'yo? Sabi niya sa akin, the same thing that you do, Peloton. Sa presyo naman ng Peloton, mangangayayat ka talaga pagbayad sa utang. Pero it's worth it. Mahal na machine, may subscription. Hindi ka na talaga makakain. Wala ka nang pambili. Subscription nga siya. Tsaka yung subscription na yun, ang alam ko is worth din ng parang Good Life. Na monthly ng Good Life. Ganon. A little more. More. Pero Oh my. A little more. Sandan natin. hindi naman. kasi- $59.99. Kakataas lang niya yan. Last week, $5 more. Oh, man. Para lang dun sa virtual na coach o trainer? Ano ka ba? Gumana. Gumana. It's Oo, worth it. Alam mo, kasi hindi mo rin iibahin yun eh. Hoy, pag nagbayad ka kaya ng personal trainer, mahal ah. Kahit na anong gawin mo, kailangan talaga ng disiplina. Oo. Kasi kung wala kang disiplina, right? So imagine mo, and I kid you not, every single day, at least 45 minutes, every single day. Disiplina. Ang pagkain ng calorie deficit, disiplina. Everything is discipline. Tsaka ito nga, minsan mamimili ako ng kakainin, disiplina pa rin yun. Discipline is... Ako, wala akong discipline. Wala Wala akong disiplina. ikaw, Warren, anong secret? Wala, hindi ako disiplina. Sabi ko sa'yo, wala. Ako naman, ang thesis ko naman ay 80% diet, 20% exercise. Base sa sarili kong experience na gumana. At ang dami, TikTok, di ba, search nyo. Yeah. Yung mga nakikita nyo, di ba, yung mga transformation, 300 pounds, bigla naging 130, na strictly tamang diet o fasting. Na tama. So, yun yung feel ko naman na, again, ako, ni isang push-up, hindi ako nagpo-push up. Pero mas malakas ako. Really? Diba? Iba Tapos nag-lose din ako ng weight. And I feel mo inside out. Kaya sinabing, ang argument ko dun is, kaya ako nga ginawa yun is, na, I'm sure na may napanood din ako somewhere sa social media. So, hindi yun parang idea ko na parang i-generalize ko na magwo-work sa lahat. Pero yung ganong klaseng ang fast is napanood ko lang, gumana sa kanila, too good to be true. Right. Too easy. Hindi too easy. Na parang ganun kasimple. Right. O, hindi ako magpo-push up. Pero yun nga, 18-20 hours ako na fast. And you have to stick to something na mag-stick sa lifestyle mo. Ano nga yun ang maganda kasi sa fasting, sobrang flexible niya. Right. Kasi unlike sa iba na ang daming rule, you know what? Kung ngayon is may party, okay lang. I-adjust mo. Basta 18 hours, 18 to Right. 20 hours. Di bukas, i-delay mo. Yeah. Yun ang gusto ko sa ganong klaseng fasting. So here's the thing. So every week, pagdating ng weekend, kailangan ko kumain ng rice. So yun yung cheat day ko, diba? So, hindi ka nagre-rice ng buong week. Okay, so here's the Day. thing. Hindi ako mahilig sa rice to begin with. Ever since mahilig ako sa meat. Pero nga, importante sabi ko sa'yo, kailangan, yung ang ano lang nung ito, kailangan may count ang calories mo. So, talagang ikikip track mo nga. May app ka ba? Or Wala ako nga. Pero kasi siguro lang, nanay ko kasi nutritionist. Ever since yung bata ako, hanggang lumalaki, parang alam ko na, okay, pag kumain ako ng ganito karaming oatmeal, Big Mac? 120 calories. Sa Big Mac, maraming calories yan, diba? So sa akin, alam ko, everyday, kailangan, ito lang ang calories na kakainin ko. Plus, pag sinamahan mo yun ng exercise, magbaburn ka kagad. Mas madali ka mag-burn ng Ang calories. sa akin naman kasi, yung pagdating sa fasting, maski na nag-burger ka, no? Oo. After 16 hours, pag nag-autophagy na yung katawan mo, ibang level na ng burning. At saka ang binoburn niya ay ibang klaseng visceral fat. Right. Yan ba yung tawag doon? Parang ano. Pero again, okay, mas maganda nga pareho. Pero may narinig rin ako tungkol dyan. Oh. Alam mo yung kumukulo yung tiyan mo? So, napanood ko sa TikTok na yun pala is sign yun ng pag-correct. Sabi nila. Kasi sa atin, siguro, yung mga marketing agencies dati, in-associate yun na pag kumulo yung tiyan mo, kailangan mo kumain. TikTok. Lahat ng gusto mong paniwalaan nasa TikTok. Marami ka malalaman sa TikTok, alam mo yun. Malilito ka rin eh. Sa
sa dami nga ng information na pumapasok, tapos kung anong ruta yung iti-take mo. Absolutely. 'Di ba? And kanina, before nga natin nag-usap-usap dito, may mini-mention ka na sa mga kababaihan, struggle nila yung phase na to. Oh, 'di ba? absolutely. Oh, that's the other thing. Perimenopause. Right. Pwede ka sa 30s mo na mag Pero ano i-define natin? Kasi maraming tao narinig yan pero hindi alam. Ang perimenopause? So basically, it's before na mag-menopause ka na stage. So which is kind of weird kasi kung iisipin mo, Ano yung nag-iiba? Kasi technically, by that definition, hindi ganun katama yun. Kasi ibig sabihin, ang 15-year-old ay technically perimenopause kasi before menopause. So ano pa yung So basically, definition, nag-start na yung katawan mo to go through yung sa ano ng menopause ka na. Diba? ano yung nag-start? Ano nangyayari? Umpisa Hindi ka- magsarado, man. Hindi ka na magkakaroon ng period mo. Hindi ka na magkakamens basically. So di ba nga, ang mas common kasi na nakikita ng, lalo na sa babae, pag nagpe-perimenopause sila, yung nagigain ng weight, yung nagiging moody sila. Ang very common is yung hot flashes. Technically, mas common ang nagigain ng weight. Yung sa akin naman, on the flip side, Nag-reverse. nag-reverse. Dahil Kaya, sa pelo to. pasasalamatan ko siguro ang lola ko dyan. O, diba? Tapos yung sa akin nga, sabi ko, medyo kumapal yata yung buhok ko. No, kasi ikaw naman ay yung diet mo, inayos mo. Tapos Right. nag-exercise ka. So, mahirap mo ngayon maparang diagnose na, kaya dahil ang I pagpayat agree. ko dito ay I agree with you. Kasi meron akong kaibigan na same thing din siya. She's going through the same thing, perimenopause. Pero the thing is, at the end of the day, you have to be honest to yourself. Yun. Totoo bang nagko-commit ka sa diet? Totoo ba na nagka-cut ka ng calories? You know what I mean? Kasi at the end of the day, that makes a huge difference. Kaya lalaki o babae, unfortunately, mas masama ang epekto nito sa mga kababaihan kasi nga sila yung nagme-menopause, sila yung nagme-menstruate ng ganyan, no? Ay yung kapabayaan sa health through lifestyle choices. 100%. Again, ay yun ang nag-a-accelerate ng lahat ng degradation, I guess, ng human anatomy, lalo sa mga babae, di ba? And I think ang goal ay nating species natin, no, is mag-procreate ng as much as we can. Yun ang prime ng ng species natin. Pero dahil nga sa klase ng mga pagkain, ng mga I agree. again, lalaki man o babae, mas napapaaga yun. And yung mga simptomas na sinasabi mo na like hot flashes, yung iba nag-gain ng weight kasi nga naiiba na yung hormones. Right. I guess. So parang ganun. 100%. No, pero you have to be true to yourself. Sabi ko nga sa'yo. All that changes sa katawan mo, you have to take care more of sa sarili mo. Kung alam mo na nga na nagiging ng weight, then watch what you eat. Nagiging ng weight, then maybe you have to be more active. At saka ang isa, ito naman lahat naman tayo mga adult. Wala naman dito di ba? Ang isa daw sa mga numero 1 ay pagbaba ng sex. Wrong. So, ng pag sex. perimenopause? Kasi hindi ka na nakikipag-sex. Yung active, yung Sino nagsabi sa inyo yan? question for perimenopause. Oh, hindi diba? totoo yan, Is this because of lack of sex? I don't think so. Nako. Okay. So, Kung totoo yun, alam mo na. Sex doesn't directly affect that. see? Hindi totoo yan. Lack of Okay, I stand corrected. See? Physical activity rin yun. Kung mababawasan yun, okay, not directly siguro, pero mali ka doon, ChatGPT. See? Ikaw ang mali. Exactly. O, diba? Sino mo, TikTok? Diba sabi niya lahat information nasa TikTok? Yeah. Nandun na, tignan naman lang kung ano yung susundan mo. So, paano mo naman nalaman na, or aware ka na kasi nasa age ka na, ganun? Ng perimenopause? Oo naman. Ano ba ang age na feeling mo ngayon? Hindi kasi nga, Feeling ko ngayon, magbabago mo eh. feeling ko 20. Joke lang. Yun ang importante Hindi kaya, doon. kasi na-reverse mo eh. Na-reverse Diba? Reverse. Yung mga sinasabi nila, lalo na, pag nag-lose ka ng weight, na feeling mo, hindi nga ganito yung feeling ko nung nasa 30s and 20s eh. But you know what? I don't think it has anything to do sa age or kung nag-lose ka ng weight or hindi. Kasi nasa sarili mo na yun eh. Kasi I've always been the type na
kailangan kong mag-ayos. Siyempre, pag nag-ayos ka, pag medyo nag-lose ka ng weight, magiging iba lang yung itsura mo kasi you lost weight. Pero yung pag yung self-care, it doesn't matter how old you are. You always have to self-care. No, pero ang importante ang weight kasi dyan. Okay? Ito example ko eh. Kung ikaw ay ang goal mo is mawala ng halimbawa 10 pounds. Okay. 10 pounds. Ang 10 pounds ay 10-pound potato. Alam mo, Right. para may reference Absolutely. tayo. So ikaw, maski si Arnold Schwarzenegger ka or si aktibo ka pa, okay? Imaginein mo araw-araw may dala kang 10-pound potato. Okay? Okay. Imagine mo 'yun. After 30 minutes, medyo mabigat, 'di ba? Medyo baka bukas masakit na yung ganun mo. So, ganun na big deal 'yun. Like yung weight loss, imaginein mo yung isang bag ng patatas na 'yon na Sa akin, parang nawalan ka ng shackle na, Tatlong 'di ba? bag. So, imaginein mo, 10 pounds lang to. Of course, yung iba mas mabigat. Like, napakalaking positive na impact nun. Suddenly, yung paa mo, na hindi ka naman nagte-train, hindi ka naman runner, ang muscle niyan is baka ang sinusuportahan na sanay na suportahan ay halimbawa 120 pounds. Eh ngayon ano ka na? 160 pounds ka. Imagine mo yun. Araw-araw, 18 hours a day, 15 to 18 hours a day, yung stress nun sa paa mo. Kaya nga, di ba, ang daming na may mga, lahat yan is weight related, yung mga sa mga plantar fasciitis, mga ganyan, or iba pa. So, sobrang big deal ng weight. It is. Na hindi lang sa physical na harap ako sa salamin, ang laking impact sa buong circulation ng dugo, ng Ng oxygen. Ilang sabi ng doktor. No, hindi. And I feel kung mag-lose ka ng ganun, syempre, rin yun, big deal talaga yun. Kasi 10 pounds is a lot to lose. Pero yan ang reality, di ba? Right. Lahat tayo, parang kahit sino pa, parang afford natin na mag-lose ng 10 pounds. Or kumbaga, like, pag sinabi mo hindi yun, parang, ayoko, butot balat na. Except si Warren. Kasi, Pinanganak siyang na yan. ganyan, eh. Pero usually, di ba, pag sinabing 10 pounds It is lighter, big okay. Di ba? Lahat i-welcome natin. yun. Maano yung confidence mo, boosting confidence mo, diba? Gugwapo ka nga. Since high school, elementary, ganito daw. Ano secret? Ha? Jeans. Jeans nga siya pala. Jeans, Nakita diba? yung tatay, di ba? Paano mo i-differentiate ang perimenopause na mga simptomas sa halimbawa, hot flashes kasi sinasabi nila, ay di ba minsan pag magkaka-period, may ganun din? Or minsan moody ka rin? Wala Pero nang period. yung pwede mo siyang, kasi punta ka sa doktor mo, you'll find out kung perimenopause ka na. Pero nagkaka-period pa rin. Meron pa rin. So yun ang... So yung sa akin, siya, talagang all throughout, and syempre, nagpunta ka sa doktor, nalaman mo sa mga test mo na at the end, kasi yung first of all, yung genes ko all over the place, right? Yung hormones ko, hindi siya normal. And then, dun na-figure out ng doktor na, okay, you're going through perimenopause. Tinanong yung history ng both side of the family, kaya nalaman ko yung what I was going through that time was perimenopause. Minsan twice a month, nagkaka-period ako. So, yun yung talaga biggest thing na alam ko na, okay, you know what? I'm going through perimenopause. Nung nag-go through ka ng perimenopause, same time din ba yun na nung nag-start ka mag-workout? Yes. Okay. Yes. So, una, nag-start ako nag-workout. Tapos ako, ba't hindi ako nag-lose ng weight? And then, at the same time, doon nag-start na, minsan, twice a month ako nagkaka-period. Right? Sabi ko, normal ba yun? And then, doon na nga, nag-refer ng nag-blood work. And then, that's when I found out. So, yeah, nagkasabay siya. Pero wag Sabay. ganyan, okay, may blood work nakita. Pero hindi ba posible na ma-reverse? Hindi. Hindi pa na marireverse. Kasi hormones mo na yun, diba? Pwede, yung that time, binigyan ako ng birth control pills para once a month ko lang may yung period ko instead na twice a month. Diba? Tapos, yung diet, sinabi ng doctor na, okay, you know what? Kailangan mong, mag-stick sa healthy diet. And then, ganun din sa exercise. Paano mo makokontrol yung mga katulad ng hot flashes, right? Or yung minsan nagiging moody ka. Medyo may pagka-holistic ako eh. Parang yung mga na-discover ko lately na parang meron tayong capacity na i-reverse ang mga nadadamage sa atin. Hindi naman damage naman Hindi naman kasi. damage yung sobra ka hindi, naman. Hindi. Ibig ko sabihin, hindi damage. Yung parang, kung ang cancer nagagamot ng, alam mo, yung iba, di ba? Right. Hindi naman sa ano, Sakit parang, yun eh. Ito eh, hindi naman. hindi nga eh. Kumbaga para yung, pag sinasabi mo ngang
para mo i-slow down. Pero naiintindihan ko, ibig sabihin, hindi mo siya ma-slow down, pero katulad nga ng halimbawa, ang part ng pwede ka mag-gain ng weight, yung mood swing, kasi very common yan, diba? So paano mo makokontrol? Hindi mo siya ma-eliminate, makokontrol mo lang siya. I-reverse mo yung aging. Hindi mo pwedeng i-effect ba yun? O diba? Tumatanda naman talaga siya. I-slow down. Hindi. Diba? Yun eh. Hindi totoo yun. Pwede mo bang i-reverse ang Hindi naman, diba? I mean, physically, I feel na marami ako na-reverse. Yeah. Una, you guys parang Para sana, una-una stress. number 1. Paano kung meron kang pinagdadaanan pala? Hindi ka example. No, but Di ba? totoo Tapos yan. papatest ka, oh my God, your hormones is all over the place. Kakamatay lang ng tsahin ko dito, okay, yung anak ko dito, Hindi, bibigyan ka na ng pinatawag pill. ng principal Kaya kasi may nga. problema. Kailangan mo ngayon, you'll find a way na i-lessen mo yung stress mo. Hindi, yun nga. Pero dahil sa diagnosis ngayon, nataon na talagang ganon, niwala ka na, hindi ito dahil sa, imbis na i-fix mo o i-ano mo sa tamang mindset ka. Kasi nga, yung anak mo may pinagdadaanan, sobrang wild, tapos may namatay ka pang kaibigan na ganon, yun normal pala. Normal na, of course, magigrieve ka, may stress ka, na-fire ka sa trabaho, hindi ka of course, magkakandali, kumbaga, all over the place. Tapos, ikaw, pupunta ka ngayon sa doktor, may test nga, bagsak ka sa lahat, kung ano-ano ngayon na i-reseta sa yung gamot na magiging dependent ka doon, Mas stressed ka ngayon. ang problema naman pala, hindi yun ang root na ano. So ikaw ngayon, naging kumita na sila kung ano-ano nang ininom mo, pero parang sa ng antidepressant industry ng mga pharmaceutical, di ba? It's Pupunta ka doon, medyo hindi ako makatulog. Okay, depression yan, anxiety, eto, 500 grams na ito, tinake mo, naging numb ka. Sure, hindi ka na depressed, pero wala, inalienate ka na ng mga ano mo. Pero may pagkaganon din. Hindi siya talagang tinatakel yung root, yung cause. Not just sa diagnosis na perimenopause, pero yun ang feel ko na naging for the longest time kalakaran ng health industry dito sa buong mundo. Business naman kasi din yan Exactly. at the end of the day, diba? So, Depressed ka ba? Ha? Kaya ako pumayat ng gusto, depressed. Hindi naman, sobra, hindi. Binigyan ka gamot. Sa depression? Hindi. Sa pag-check up mo. Oo. Lang, yung, hindi sa perimenopause, pero kasi sa para i-regulate yung period ko. Yun lang yun. Nung mga kabataan pa natin, di ba, usong-uso, ano ba bang option sa birth control? Pills at saka condom. Condom, may lang Saka naman. pull out, di ba? Ah. So, hindi, yung yung accessible kasi Oo. obvious meron mga Yeah, nagpapatali, putol, ganyan, okay. And hindi na-educate na meron pang kalpalit lalo na sa mga babae, yung mga magbo-birth control. Sure, hindi ka mabubuntis, pero ang daming asterisk. Absolutely. Bigla kang mag-gain ba ng weight? Long-term effect, oo Long term. naman. So, yun ang ibig ko sabihin na parang ang pine-prescribe ay yung ano lang talaga, yun lang, ayaw mabuntis, okay, eto ang gamot, 100% di ka mabuntis. Side effect. Pero yung side effect hindi dinidisclose. Yung iba, Totoo hala, hindi na, nahirapan na kasi may experimentally, kumbaga iba ang tao, di ba? So, yun yung parang distrust sa industry. Ibang usapan yung mga grabehan. Like, I agree, 100%. Kasi nga, parang ADHD. Hindi ko sinasabi na hindi ako naniniwala. Pero naniniwala kasi ako na, bata yan eh. Di ba, ang bata, malikot. Unless kung autistic yung anak mo, that's a whole different thing. Pero paano mo ba talaga na maipuprove na may ADHD ang bata? Ano nga ba talagang ADHD? Right? Kasi napansin ko na lalo na yung time natin ngayon na kailangan may sagot sa lahat. may label lahat. Hindi mo ba pwedeng Kailangan sabihin gawin na lahat ngayon. hindi mo lang talaga dinisiplina yung anak mo kaya masyadong malikot yan? Hindi, uso yan sa Pinas. Ang ADHD? Nauuso na. Ang Nauuso ADHD? na. Di ba? Oo. Dati ko, kasi naman minsan, minsan walang disiplina ang mga bata. Or yung mismong environment. Exactly. Baka yung nanay at tatay, bangayan ng bangayan. Or walang Exactly. nanay o walang tatay. Kasi Exactly. busy. Ang daming factors. Ngayon, yung bata may ADHD kasi walang disiplina. So ngayon, dadali mo sa doktor, Bibigyan ka na ng gamot. prescription ng Yun nga, gamot. kaya yun ang parang dismaya ko dito. Na lahat ay Questionable. prescription agad Kaya- na
Baka may Tylenol. sipon ako. Ito. Tylenol. Tylenol. Baka May Tylenol. Diba? Lahat ng sagot Tylenol. Tylenol. Hindi. Di ba sinabi nila Tylenol cause autism? Actually, ang sabi ng specialist ng anak ko sa allergy, Toothpaste. take Reactine, hindi Benadryl. Benadryl ang nagkakos ng, Alzheimer's. Nag-expedite ng Alzheimer's. Ang Benadryl. And ang hirap naman din kasi mag-research na yung mga fina-fund din ng mga study, wala ka rin guarantee. Totoo nga, nasasabi na hindi naman not enough studies versus meron talagang thousands of paper material studies. Kaya nga may thousand doon, ang ini-sponsor, ang nag-i-sponsor mismo is yung mga nabayaran na ng mga institution, mga doktor, mga Absolutely, research. yeah. At saka Mahirap. nanggaling ako sa worst Nanggaling ako sa worst state physically, emotionally, lahat Kaya parang confident ako na hindi yan ang sagot. Again, hindi ko may mga drugs talagang kailangan mo. Alam mo yun, like, alam mo yun, na-aksidente ka or anesthesia, yung mga ganyan. At the end of the day, minsan, may mga responsibilidad tayo as a tao na hindi, kasi konting lang, katulad nga sabi ko sa ADHD sa mga bata, minsan, tignan mo yung root cause kung ba't ganun yung bata. Sabi mo kanina, yung magulang na lagi nag-aaway. Or wala. So, paano yung bata? Anong matututunan nila, diba? Or social media. Exactly. Diba? Lahat nasa Depression. Lahat na lang sinisi sa depression. Tama. Imagine mo, kung 19 hours ka sa harap ng handheld device mo, wala na masyadong social skills. Ngayon sa mga may ADHD yan. Or hindi sila marunong mag-tame ng conflict. Alam mo yun? Which is, normal kasi nga, anong sabi nila, ang mga bata, lalaki, babae, up to anong age pa na-develop fully ang brain. So yan, di ba? 25. Like, yan is science. Iba sa babae, iba sa lalaki. Pero regardless, pag ikaw ay 9 years old, babae, lalaki, bata, hindi pa talaga develop. Tayo, mga mature na tayo. Yeah. Aminin natin, pag gano'n natin, may politics, matitrigger tayo. Masakit, toxic, di ba? Maririnig mo yung mga korupsyon sa Pilipinas, yung mga katarantaduhan nangyayari sa buong mundo, mga gera, yung mga fake news dito, lahat. Parang mabigat. Tayo na yan, na kumbaga kalyado na tayo. Ang dami na nating pinagdaanan ng mga failures, heartaches, mga death. Ang mga bata. Exactly. Imaginein mo, at sila na mismo ang nagsabi na wala pa yung frontal lobe nila, basta overall yung utak nila hindi pa talaga develop. Wala pa tayo sa environment nila sa bahay. Okay, maski sobrang loving ng parents nila, tapos subject sila sa gano'n na mga of course yung feed nila iba, pero same logic na yung bombardment. Kaya nga, at the end of the day, ang tanong is, so ang responsibilidad nun, hindi lang dun sa bata na nanonood, sa magulang. 'Di ba? Kasi ngayon, minsan ginagamit ng magulang na maging babysitter ang handheld device. So, Guilty It's, naman. it's true. Pero ang napansin ko rin kasi may kilala rin ako na may ganun rin na yung anak niya. Pero because na-diagnose niya yung anak niyang ganun, trinate niya na nilang ganun. Sorry, anong ibig mong sabihin? No, I Na may mean like, ADHD. yeah, like trinate na nila as in like, oh, okay, let's just Na may sakit siya. let Parang her ganun. be. Hindi na pinapagalitan. So, hindi na nila kinokorek. yung i-ignore mo yung hindi hindi rin yan. Kasi kawawa yung bata. Oo. I agree na parang hindi rin ako agree sa mga ganun. Dahil I think, yun nga, ikaw na nagsabi, they're too young, may involved sila sa mga, yung mga droga na bibigay. Hindi sa tingin ko na parang sakit yun talaga. I think, yun nga, magulang pa rin ang may kasalanan. Kasi, they shouldn't think na parang, droga na lang makakatreat niya. Wala ka na anong magagawa para maayos yan. Like, Pero nasa magulang na nga yun eh. I think kasi nga patience yung ilalagay mo doon tsaka oras. Yun yung Tsaka, kailangan sa pag-treat ng ganun kasi magiging pasensya ka mapapasensya ka. tignan mo din yung sa sarili mo, yung ginagawa mo bilang magulang sa anak mo, may pagkukulang ka ba? Right? Yun ang mga mas importante muna. Yun ang importante. May pagkukulang ka ba bilang magulang, bilang ama o ina? Ang daming checklist na talagang mas importante. Yun, number 2, nutrition at saka sleep. Oo naman. Yan, alam mo, kadami yan ng mga ngayon, mas hindi bata, pero lalo na bata kasi nga, kailangan nila ma-nurture yung brain nila. Kulang sa magnesium, kulang sa zinc, iron, kulang sa mga key na mga nutrients. Dahil doon hindi nakakatulog.
Tapos lahat sabay-sabay pa, kaya rin hindi nakakatulog kasi mayroon sa social media na sobrang na-trigger sila, na-hurt sila, na maski sabi mo mababaw, para sa kanila is katumbas na yun ng may namatayan. Yung dopamine hit, like every gun, It's funny you say that kasi ako naman, experience ko. Marami akong kaibigan na sinasabi na yung anak ko hindi kumakain ng gulay, pinakakain mo ba ng gulay? Meanwhile, ang binibin mo, McDonald's. Yung guilty ako dyan. Mga, yung Wala five, akong diba? oras Five magluto. guys. Oh, so, wag ka mag-complain. Binibigyan mo, hindi ba naman pinapakain ng gulay ang anak mo? Pero agree ba na yun ay sobrang importance para kasing ADHD is spectrum. Ibig sabihin ng definition ng spectrum, Ng ADHD. ganun din ang ADHD. Meron talaga mga extreme talaga na, Okay. you know what? I see what you mean. Yeah. Pero yung definition is naging Right. ano na lang, blanket. Yeah. ADHD. Parang blindness. Yeah. Ang blindness is napakaraming level. Pwede kang maging legally blind by Yeah. definition pero nakakaaninag ka. Right. Pwede namang talagang yung Okay. talaga, Okay. Love is blind. 'di ba? Pero Love is blind. yung mga yon madali pa maging objective kasi nga na Yes. pwede mo testingin. Ito, dito hindi mo na nakikita sa blind. Pero yun nga pagdating sa ADHD, ang daming variable kung bakit nag-worsen or nandun ka, which is yun nga yung sa household, I agree with, sa nutrition, sleep, social media, then yung again, household. Bago mo i-conclude na ang kailangan mo pag pinainom mo niya Gamot. ng talagang magka-calm No, I agree. Kasi nga, di ba, kailangan, bago mo sabihin na talagang ADHD ang anak ko, clinically ADHD ang anak ko, tignan mo muna lahat ng check ng Yan. listahan. Nagawa mo ba yung katungkulan mo bilang magulang? Andun ka ba 100% ng atensyon na kailangan ng anak ko? Pinakain ko ba yung mga dapat na pakainin sa anak ko? Then kung lahat ng checkmark na yon, then maybe nga may ADHD yung Yan. anak mo. Diba? Ayun I think mas Like, tama na 100% approach. agree. Pero dito hindi ganyan ang nakakalungkot kasi Yeah. doktor mismo, maski ako sabihin ko, pepikiin ko, halika, experiment lang, halika anak. Easy Tara way punta out. punta tayo sa family doctor, okay? Ikaw pagdating natin doon, mag-tantrum ka lang. Joke lang to. May study lang tayo ha. Okay, tapos ako magrereklamo ako na talaga sabihin ko, talaga paraning ka anak. Tapos talagang pag nandun tayo, gumanong ka. Sabi May ko sa'yo, nature. ADHD. bibigyan yan, madadiagnose yan ng ADHD at bibigyan ako niyan ng parang kung anumang reseta. 'Di ba? And yun ang state ng ang daling misdiagnose, I-manipulate yung system. i-manipulate, Oh, yeah. 'di ba? Na para saan hindi totoong medication yon versus kung talagang halimbawa may kailangan kang operasyon, yung battery talaga ng test para siguraduhin na pwede ka, yun ang totoo na parang application ng science. Yung nga na manipulate yung system. Parang simple lang yan. O, di ba? Kunwari, ayaw mong pumasok sa trabaho. Kailangan mo ng doctor's note. Pag may kilala kang doktor, hindi man necessarily kilala mo yung doktor, pero bigay mo lang yung symptoms. Exactly. O, di ba? Okay. Maski honest yung doktor, Yeah. pero yung sistema nga ay Alam mo pa. Exactly. Oh. As simple as diba? that. Ay, papasa yan. Yan, Pa-pre-production. O, di ba? Pa-pre-production. Paghapon pa lang ng day before, pinaplano mo na mag-absent. Uubuhin ka na sa trabaho. Ano, Manifest. Diba? Grabe. Kinabukasan. Ay, college sick pala. Yeah. Yun ang kasi ako may gout ako. Maaga ako nagka-gout. So isa yan sa mga wake up call ko. Reresitahan agad ako ng maintenance. Okay? Para sa gout. Para sa gout. 100% gumagana yun. Pero imagine mo yun. Drug yan eh. Hindi ko sinunod. Okay naman. Pero kasi ang totoong cause nun ay carelessness nung tao. Sinabi po na puro ka process, puro ka sugar, puro ka ganto. Exactly. Yun ang i-fix mo. Kulang ka sa tubig. Di ba? Yun ang i-fix mo. Push up ka kasi. Kung ano man, okay. Para pero, maliit na bagay yun na gout. Di ba? Pero ganun ka loose Exactly. na magbigay na lang ng dito, Ang depression niya, di ba? depression lalo Bigyan na. mo lang ang simptomas. Depressed ka na kagad. Tapos bibigyan ka pa ng gamot. Ikaw naman, decide mong iinom yung gamot na yan, magiging dependent ka naman doon sa gamot.
Nga, pag hininto mo yon, mas malalo ka madedepress. Nagkaroon ka tuloy ng totoong depression. Tapos pag nade-depress ka, ma-homeless ka. Oh. Homeless. O, diba? Kumusta na yung mga homelessness sa Niagara? Ay, naku, malaki pa rin ang homelessness na problema. Lumaki doon. ba? Lumaki? Actually, kasi ang Niagara, i-compare mo, I guess kahit saan ka naman magpunta, Ay, pero maraming homeless din sa Niagara. Oo, pero ito yung tatanong ko. Sige. Hindi kasi, Napunta sa homeless. One thing that really drives me crazy is pag sinabi ng tao, pupunta ako sa Buffalo, and I'm like, sigurado bang Buffalo ang punta mo o New York, Niagara Falls, New York? okay. Kaya ang lagi kong Okay. tanong, saan ang exit mo? Exit ko sa Rainbow. O, di sige, Niagara Falls. New York. Niagara Falls, New York. Niagara Falls, New York. Okay. So kung kumpara mo, kasi pag pumunta ka sa Niagara Falls, Canada, Okay. ang vibrant di ba? Ang daming Right. tao, tapos parang may mga bagong establishment, may mga Ferris wheel, mga ganon. Pag pumunta ka sa kabilang side, parang napag-iwanan ng Depressing. panahon. Parang, Ghost town. Oo, 1980s. Yun lang yun Like, andyan lang. I don't know if you know this, pero isa sa top 10 na most dangerous city sa New York is they actually fall in the top 10. Okay. Okay. The closer you are to get to Seneca Casino, mas dangerous yun. Okay. So, yung part na yun ng Niagara Falls, New York, hindi siya kagandahan. Oo nga. Oo. So, yun Kasi ano. doon kami nagrenta Right. para kasi yung mga relatives from New York, doon kami nag-Airbnb para sa New Year's party. Right. So doon kami, kaya parang sabi ko, kaya Baka pala ibang mura. putukan dun. Oo, hindi. Yung ibang Talagang puto, talaga. ibang baril ang makikinig mo Oo. doon. Iba yung side na yun. So pangit dahil sa violence or homelessness Or or drugs or napag-iwanan. all of the above. All of the above, Oh my actually. goodness. Pero pag doon ka naman sa Lewiston, okay. Lewiston is Lewiston, New York. So magandang part naman siya ng New York. ng Buffalo. Pwede pa bang i-refund? Okay, wait. So Buffalo is when you, alam mo yung Fort Erie? So pag nag-Fort Erie ka, Buffalo yan. Yun, okay. Pag nag-Lewiston ka, Lewiston yun. okay. Pag nag-Rainbow Bridge ka, Niagara Falls. So parang ganito lang yan. Di ba meron tayong Niagara on the Lake? Okay? Meron tayong Niagara Falls. Meron tayong Fort Erie. So yun ang equivalent nila sa kabila. Kaya yung mga tao, pag sinabi nila ng Buffalo, lagi ko naiisip, ang punta mo ba is talagang Buffalo, Fort Erie? Yung na-exit? Or Niagara Falls, New York? Isa ako dun. Yeah. And that's fine. You know what? Hindi naman alam natin ng tao, di ba? Parang In- pag nag-travel ka, sa Canada ka, nagaling kang Ontario, lahat sasabihin Toronto. Toronto nga ba o Ajax? In fairness doon sa Ajax. Falls. Apo, ganda kayo sa Ajax. In fairness doon sa Niagara Falls, yung sentro lang naman ang maganda eh. Tingnan mo ba sa labas? Are you crazy? Ano, sandali, Niagara Falls natin? Canada? Ng side natin? Parang napag-iwanan rin eh. Are you When, crazy? Hindi, yung yung site na yun? mga Ah, sa Niagara Wait, Falls. so Yung sa atin. Hindi, sa atin. Landis. I agree with Lahat- Sa atin. yung Sa part, atin. pero maliit na part Ang, nyo. ang difference lang no, merong mga amusement park, I agree. casino, at saka mga hotels na dinevelop doon. Pero para bang, ngayon makita mo, mas maganda yung Wait, okay, sandali. Pag pumunta, okay, so kung iisipin mo kasi, kailangan pagandahin nila kasi yun, tourist, attraction yan, di ba? Pero tignan mo yung side ng New York na tourist attraction din ng Niagara Falls. Hindi kasing ganda nung sa tama. atin. Yun. Yun yung ano Ibig rin. sabihin ko. Pero, yung point naman ni Warren, na totoo naman yung sinabi niya, kasi pag nagpunta ka talaga sa downtown Niagara, ng side natin, hindi na rin nagkakalayo dun sa Buffalo. sa Niagara Niagara Falls. side ng New York. Pareho ay design ng bahay, di ba? Kasi Yeah, napunta hindi rin, lang kasi ano. pumunta, Doon mo pumunta na rin ako sa kabila, nakita ko may anong pa nga doon eh, mall na pinupuntahan doon, makabili lang naman. Makita mo yung mga bahay na luma. It's not different from Diyan papasok yung Niagara on the Lake. Ay, iba naman yun. Yun, Iba naman okay. ganyan Niagara on the Lake. Yeah. Maraming winery dyan. Oo. Di ba? Kailan ka pupunta sa winery? Sabi ko kay Anjo. Pag nagpunta kayo sa Niagara, dadalhin ko kayo sa winery sa Hindi kami Niagara. umiinom eh. Di matuto mag-inom. Ay. Ayun yung sasabi ko. So, mamimili ka ng calories. Calories ng pag-inom o Hindi, calories bukod doon, ng ano pa ang masasuggest mo? Halimbawa, family, ano Niagara. sa na eh. Niagara on the Lake? Oo. Or Ang activity or scenery na hindi umiinom. sa Niagara on the Lake? Oo. Nandiyan ang downtown, nandiyan na ang
Niagara-on-the-Lake, yung downtown nila. Yung strip doon, Magka-strip okay. na, it's okay. nice. Yung Mahal naman. Yung mahal naman. you May know, maliit na church. oh, the biggest church, you mean? No, mostly kasi sa Niagara-on-the-Lake, ang makikita mo ron, that's what they're known for. Okay. Ang mga wineries nila, 'di ba? People actually, nag-take ng time para mag-spend ng ano. So kung ang ano mo is for the kids, then maybe Niagara-on-the Lake is not your spot. Ganon. Dali mo sila sa Niagara Falls kasi nandiyan ang falls, nandiyan yung Clifton Hills. Dami ng ano paano? Hindi niya. Dami. Hindi, ito naman tanong ko. So, ang ginagawa kasi namin, kino-convince namin, halimbawa, sister-in-law ko, na mag-move na doon. Like, Saan? marapit na. Malapit doon sa Like, Ay, wag Louis. pala. sa border. Oo, kasi tinignan nga yung mga bahay. Kaya pala ganun kamura. Taga New York sila, New York Okay. City, Queens ngayon. Eh parang gusto nga namin is Malapit. mas malapit sila. Lewiston. Lewiston. Mas maganda ang Na- Lewiston. Pero meron ba hospital doon na para? Oo. Okay. Actually, O baka Lewiston. mapunta siya dun sa Buffalo na. No, it's okay, wait. Buffalo side ng New York, magaganda rin may magagandang lugar din sila, right? Pero yung part ng Rainbow Bridge, may hospital doon. Meron doon mga nursing home. So magmo-move sila from Queens. Hindi, yun kasi ang ano namin, parang sinasabi namin. Kasi since magsisimula silang family, kasi panganak lang. Na parang mas maganda yung maglapit na lang tayo para kung halimbawa nasa Buffalo kayo. Kasi dati magmo-move na siya ng Syracuse. Okay. Kasi na ano siya doon dati, travel nurse siya. Okay. So Syracuse nakita na rin namin, medyo okay. 'Di ba? Tapos nung nakita nga namin Buffalo, parang wala kang pang-sell eh. New York, Niagara Falls, New York. Rainbow Bridge. Rainbow Bridge pala. Okay. So then, honestly, kung nurse siya, Buffalo is may mga magagandang lugar sa Buffalo, right? Fort Erie, Or, Buffalo. yeah, exactly. Or Lewiston. Pero I'll stay away from Niagara Falls, New York. Okay. Kasi yung Niagara Falls, New York is imagine mo na lang ang, yung nakita mo, diba? So, you really don't want to be there. Yun lang yun. So, kung kino-convince mo siya mag-move dito, Buffalo, New York, Or Lewiston. or Lewiston, New York. Okay. Update mo na agad. Baka So mamaya. yun ang Huwag mo siya Hindi, yun lang kasi Pero parang kung iano mo ng cost ng bahay, syempre, ang Niagara Falls, New York, mura yun. Makakabili ka nga rin ng 20,000 na bahay. 20,000. I don't mind the violence. 20,000. Yun na yung mga ino-auction na Magkakaroon ako ng security. Yun na yung mga ino-auction na may 20,000. krimen na nangyari doon. Yeah. So, you know what I mean? I mean, yun lang yung difference ng Niagara Falls, New York, nabanggit nga ni Warren, yung may part din naman ng Niagara sa atin na hindi kagandahan, no? Yung downtown Niagara ng Niagara Falls, para rin siya may pagka-ghost town, pero kung i-compare mo ang prices ng bahay, Oh yeah. medyo may kamahalan. Ah. 'Di ba? Yun nga yung I mean, ang market natin kahit papaano mataas pa rin i-compare mo sa kung magkano ang bahay na mabibili mo sa Niagara Falls, New York. kung Lewiston, May kamahalan doon. kamahalan doon. May kamahalan pero kung ititignan mo ang safety, mas okay ang Pero kung kukumpara mo naman like New York City to doon, like laking mura na. magkaiba. Kasi ang Lewiston is kung iisipin mo, siya, parang suburb siya eh. Diba? Whereas ang is city yun. Kapag nakakita ka ng mga abandoned house, wag na doon. Baka may Hindi, ganun nga yung nakita ko doon nung nag-stay kami sa Airbnb. Doon sa Niagara. Kasi parang ang lapit lang. Yeah, ang lapit lang sa casino. Ang lapit. Tapos sabi ko yung mga bahay, ganun nga. So, yun nga. Yun Huwag lang. kang lalabas doon ng after 10 o'clock. Honest lang, no? Bilang realtor na dekalibre mo. Ayun. Isa sa mga top realtor sa buong Canada. Ayan. Yung, ano ang outlook for the next year dito sa Ontario? Right now, well, let me put Honest, this way. honest. Honest, 5 minutes, good. honest. 5 Hindi ba minutes. sige, buyer's market ngayon. Bihira na kasi ang honest. You know what? Right now is buyer's market. Right? So, kung ikaw ang magtitinda, huwag mo expect na matitinda yung bahay mo kaagad. Maraming nangyari na kasi within the last 4 or 5 years, kaya lang naman tumaas sa market.
ang pinakamalaking nangyari is COVID, right? So lahat ng tao, nagbili sila ng bahay, kahit na supply and demand. Condo market, medyo may kahirapan itinda yan. Bagsak. Bagsak ang market ngayon. 'Di ba? So, within the next year, still buyer's market. But then again, kung may bola akong kristal, I'll let you know na ito ang mangyayari. Pero nga, kung iisipin mo, think about it, medyo bumaba ngayon yung interest rate. Diba may time na talagang mababa and then tumaas and then bumaba? Kung iisipin mo ngayon, dapat seller's market kasi bumaba ang interest rate. So, ang isipin mo, ang bahay, tataas siya. Pero Hindi pa hindi yun opposite? ang case. Kasi at the same time, Hindi pa opposite. natuto ang Tao. ang tao, 'di ba? Kasi imagine mo ang taas ng ang bahay noon. So sa tingin mo ba ngayon maraming bibili? Most likely hindi, 'di ba? So mas medyo sila sa financial nila ngayon. Pero kasi gets ng tao yan, buyer's market, seller's market, nagro-rotate lang naman yan, di ba? Eventually, Pero ngayon ba sa tingin mo it's a matter of rotation lang or it is. mas mag-worsen pa the next year? Ako hindi ako realtor. No, I don't. Kasi di ba, dumating din yung time na sinabi nila na nasa bubble tayo. Right? Hindi yan babagsak na bagsak na bagsak. It will just correct itself. That makes sense? So, I think dati probably it's a cycle. Pero nowadays, I think you still have to base it on yung status ng government. Like their policies. Totoo Especially. So yun nga, so policies. parang Well, more or less yung economy rin natin kung malakas or worse mahina. daw ngayon. Anong isa sa So- mga nangyari din? Sorry, Warren. Yeah. Nasasabi ko, kita mo ang tariff, right? Anong nag-cost niyan? Nagtaas ang cost ng lahat. Right? So, ang condominium, ngayon nga bagsak ang condo, you would think na maraming tao ang gustong bibili ng condo, but hindi yun na nangyari. Kasi marami ngayon na available na condo na pwedeng bilhin. So, mas maraming supply. Supply and demand. No, pero mas maganda pa ang rate ngayon. Pero bakit wala pa rin? Dahil maraming available na bahay na for sale. And then at the same time, they learned from anong nangyari Nag-shift. Paso na. Nag-shift rin ng policy nila. 'Di ba sabi nila, we welcome everybody. So ngayon nililimit nila yung pumapasok ngayon sa Canada. For example, yung mga estudyante, napapauwi pa nga ngayon sila 'di ba? So less demand means less renter or less ma-approve. Therefore, wala nang demand. So babagsak ang market. Mas safe ba ngayon na mag-variable or fixed? So when it comes to that, it's a very subjective yan. Ah. Kasi may iba-ibang tao. That's probably one thing na sasabihin ko sa'yo. I mean, I used to do mortgages, right? Hindi ko pwedeng sasabihin one is better than the other. Kasi ako yung tao na gusto kong makatulog every night na alam ko ang bayad ko is set amount. So alam ko na fixed na tao ako. Right? Tumaas, bumaba, I don't care. May mga tao naman na gambler, Aray ko. magagamble sila na, you know what, pag bumaba kasi ang market, ang mangyayari dyan, mas mapapadali ang amortization ng bahay mo. So gusto nila yon. May mga tao naman na, paano pag tumaas ang variable? Yun din isang malaking naging problema. Lahat ng tao, nag-variable sila nung mababa pa yung interest rate. Then all of a sudden, tumaas. Guess what? Naggamble ako. 1 year lang tumagal. Yeah. 1 year lang tumagal yung 1.4 na interest rate. You know- Bigla na lang, 7, So dalawa ang magiging... six times na nag-raise sila within 1 year. So ngayon, dahil mas naging conscious sa ang mga bumibili ng bahay, kaya, 'di ba kasi noon ang mga nangyari, may mga nag-i-invest sa isang property, kaya 'di ba bumibili sila. Ngayon nalaman nila na hindi pala ganoon. Kailangan maging knowledgeable ka sa interest rate. Right? So instead na bumili sila ngayon, na-stop na 'yon. Kasi sabi nila, okay, it's a malaking responsibilidad ang pagbili ng bahay. So isa sa factor 'yon. Mas naging yung knowledge nila, kaya mas maraming available na bahay na pwede mong bilhin.
Di ba noon, maraming tao na bumibili na, magte-take out sila ng equity sa bahay nila, bibili sila ng isang property para iparenta nila. Pero there's more to that sa pagbili ng second property. Hindi lang sa, parang magandang pakinggan, meron kang pangalawang property. Pero there's more. Tandaan mo, hindi lang yung mortgage, magkakaroon ka na ng isa pang mortgage. You have to deal with renters. Yung iba yung sakit ng ulo, di ba? Are you honestly wanting to deal with that? Ilang tao sa Niagara Falls na nagtitinda ng bahay, galing sila sa Toronto, dahil hindi nila ngayon ma-afford ang magkaroon ng second property dahil biglang tumaas ang pagbabayad nila ng mortgage sa pagtaas ng variable rate. They got burned from that. Right? Especially 2021 yung nangyari yung, di ba? So, 5 years, 2026, magre-renew na yung mga ano. Yeah. If yung interest rate mag-i-stay ngayon, there's a lot of people that cannot afford it. Yeah. So, anong magiging outcome nun? So, para bang madi-default sila or ba ano sila? So, Exactly. the price, actually, yeah, you're right. It's a buy time kasi bababa ng presyo. Kasi there's gonna be more available houses, mas madaming magiging Right, default, option. mas magiging right? So, yeah. Their And- loss is your And gain. isa pang biggest factor ngayon, mga baby boomers. Nagre-retire na sila. May malaking generation yan. Maraming tao yan, yung baby boomers, right? So magtitinda sila rin ngayon ng bahay. Do you honestly think they care kung matitinda nila yun ng malaki? No, at the end of the day, gusto lang nila mag-retire. They want their money. Diba? Maraming factors ngayon ang cause ng naging buyer's market siya. Pero ang biggest thing is, remember mo, the last 5 years, by fluke lang naman yun eh. Diba? Ngayon, at the same time, yung pagtaas ng interest rate natin, maraming natuto dyan. Ngayon, hindi na lang sila basta-basta na, sige, bibili ako ng bahay. Kasi, they realize, wait, ang variable, up and down. Ang fixed rate is always higher than variable rate. Diba? And people don't realize that. Kaya nga, ito, isa pa kasi ang malaking and that's why kailangan find yourself at yung trustworthy na whether it's a mortgage person or a real estate agent. Don't buy or don't sell kasi what's in it for you, not what's in it for them. So it's as a mortgage specialist or a mortgage broker, kailangan i-educate ka whether it's variable and fixed. Because at the end of the day, don't make that decision. Yung decision na yon, it has to come from yung tao, hindi dun sa mortgage person. That makes sense? Kasi pag pinakita ko sa iyo na ito ang magiging payment mo, pag binis ko yan sa variable rate. 'Di ba? Pero ano ba talaga yung what are you going into if you go into a variable rate? Kailangan may educate ka na, okay, if the interest rate goes up, ito mangyayari. If interest rate goes down, ito yung mangyayari. 'Di ba? Hindi mo pa in-add yung property tax. Dami naming natutunan. Thank you. You're welcome. Kailan ka ba uli mag-guest? Kasi parang kulang pa yung knowledge. Pa-double check ako naka-record. Baka mamaya hindi na press yung record. Thank you very much, Will Marie. May welcome. gusto ka bang sabihin kung paano ka mahahanap ng mga tao? Or sa Peloton. Peloton community. Every 8 o'clock in the morning. Same thing. Can always sa Facebook and Instagram. And you guys can always call me. 905-321-4938. Nag-update ka ba ng profile picture? Baka kasi hindi ka nila makilala. Oo naman. Will Marie Oo, pa oo. Mali mo next month, brunette na. Parang last time kulot ka eh. Oh yes, tama, tama. Nakaupo ka pa dito sa malaking upuan dito. Ayun. So, thank you very much. Sana na-enjoy kayo at patuloy niyong suportahan yung ibang naming shows dito sa Filipino TV. At magkita-kita ulit tayo next week. Thank you for having me.